30 minutes. Pag-aralan nyo, tingnan nyo sa Bible, huwag nyo kunin dito, sabi kasi ni Brother Epi. Pag-aralan nyo, tingnan nyo talaga sa Bible, i-check nyo sa history. Kaya lang, ang mag-aaway lang ang ating study dito, tsaka sa history, doon kay Antiochus Epiphanes. Kasi siya yung little horn dyan sa lahat ng libro, lahat ng sa internet. Pero, sa actual history, ang little horn dito ay yung system ng church state ng Rome. Okay? Verse 27 ng chapter 11. Because the end is still to come at the appointed time. So merong ending yung end, merong katapusan yung end, pero doon sa appointed time. Kailan yung appointed time? Nandito sa verse 40. Daniel chapter 11 verse 40, at the end time. Ito yung study natin ngayon. So dito sa verse 40, merong bagong Egypt, newly constituted, would prosper against the king of the north. So titirahin yung king of the north. Kailan mangyari ito? At the time of the end. So ngayon, ewan ko kung ginawa ko ito as much as possible na maging simplified, medyo may ulit-ulit tayo para, ito pala. So dito, yung king of the south, na mention na last part, dito sa verse 25 ng chapter 11. Tapos, ang kasunod niyan, nandito na sa 11 verse 40, at time of the end. Nakita natin mga kapatid? Tingnan natin. Verse 25. He will stir up his strength and courage against the king of the south. So king of the north will attack the king of the south with a large army. So the king of the south will mobilize an extremely large, mighty army for war. But he will not stand, for schemes will be devised against him. So talo yung king of the north. Pagdating dito sa verse 40, at the end time, sino nga talo dito? Sa verse 25? King of the north. Okay. Liwanagin natin yan kasi kumisa nakaka-confuse. Pero dalawa lang yan, pero nakaka-confuse din. Dito, sa verse 40, at the end time, the king of the south, titirahin niya na naman yung king of the north. And the king of the north, the king of the south, pula na yung linagay ko dyan, kasi matatalo siya dito. Di ba, tinalo niya yung king of the north? Bibirahin na naman niya. Natalo na nga niya, bibirahin na naman niya. Pero, sabi dito, the king of the north will storm, babagyuhin, against him with chariots, with horsemen, with many ships. Grabing instrument dito ng king of the north ngayon. And he will enter countries, overflow them, and pass through. So ngayon, mga kapatid, ang tanong dito, sino yung king of the north bago dumating yung verse 40, yung 31 to 39? The Roman Church state system, papacy. Religious. Control nila yung government, control nila yung religion. Ngayon, pagdating ng verse 40, bibigyan ko kayo, paatrasin natin ng konti, no? Naalala niyo yung Murray and Hudson? Ito yon, 457 to 1844. Dito tayo. Pagkatapos ni Jesus crucifixion, he was rejected in 34 AD. Pagdating ng 380, Christianity, official religion of Roman Empire. Amen? Na-convert yung Rome. Pagdating ng 476, Western Roman Empire ends. Natapos sila. Hindi sila natapos na tumigil yung kapangyarihan nila. Nagkaroon ng transition. Ngayon, ito si King Clovis ng France. Siya yung unang-unang barbarian na na-convert sa Christianity, Catholic Christianity. Siya yung nag-set up ng union of church and state. So state to enforce dogmas of the church. So kayo yung gobyerno, kayo ang humawak ng church. Pagdating ng 538, naging official, May 7, 538, Third Synod of Orleans passes
new laws. So 538 to 1798. Nakita niyo 1798? February 15, 1798, Roman state church system ends. Wow. Hindi ito yung kinukunan lang natin yung mga ini-extract lang natin yung mga parts dito kasi malaking study talaga ito. Ngayon, ang tanong, anong bansa na makapangyarihan ang tumigil sa church-state system ng Rome noong 1798? Friends pa rin. During the French Revolution, the church-state system ends. France, through Napoleon's general, brings the system to an end. Sino yung general ni Napoleon? General? Wow! Kita nyo? Kaya lang, mas madali mag-aral pag mayroong mga graphics ng ganito kasi makikita mo yung picture, yung timeline. So ito, hindi ito invento. Yung mga events dito, kinuha natin yan sa history. No? May tuition ito. Kayo, gusto niyo magbayad ng tuition? Gusto niyo? Hindi. Wag na, dito na lang. Kain na lang tayo mamaya pagkatapos. Pero tsaga-tsagaan lang natin ng konti. Amen? Okay. So paliitin natin yung malaki, paliitin natin siya ng konti. Tingnan niyo mga kapatid. Si Clovis, siya yung nag-set up ng system. Tapos na-officialize ng 538. The same French, pagdating ng French Revolution, sila din yung nagpabagsak. So siya yung King of the South. Dati, ang King of the North ang may control, pinabagsak niya yung King of the North. So, verse 40, at that time of the end, King of the South shall attack him. Sino yung King of the South? The revolutionary French. Sino yung him? The Roman state system. So, nakuha na natin ngayon yung spiritual application ng King of the North and King of the South. Dati, Ptolemaic and Seleucid Kingdom. Pagdating dito sa verse 40, malalaking bansa na ito. Kasama na yung religion. So dito, makikita natin mga kapatid, alam naman natin, persecution from 538 to 1798. The persecution of the medieval church came to an end in 1798. Ito yung ecclesiastical or church component of Holy Roman Empire. Pagdating ng 1806, of the Holy Roman Empire would come to an end. Ulitin natin ha, kung nakita nyo yan, ulitin natin dito sa 11 verse 40. At the end time, verse 40 yan ha, the king of the south will collide, will attack again the king of the north. Pero, lumaban ngayon yung king of the north. Paglaban ng king of the north will storm him against him with chariots, horsemen, with many ships, and will enter countries. Lahat na lang i-take over niya. Grabe itong King of the North, ano? Pero, akala ko bumagsak na siya. Bakit? Tumira na naman siya. Anong gusto niyo panoorin? Si Tanggol o ito? Siyempre ito. Amen? Nakikita mo kung paano nagkokontrol ang Panginoon. Tapos, yung kaaway, nag-i-strive talaga siya gawin ang kanyang programa, pero hindi siya nananalo. Amen? Ay, grabe. So ngayon, nung 1798, yun ang papal component nila. Yung political component, dito nung 1806, so Roman Empire, Holy, tinawag niya na Holy Roman Empire kasi hindi lang sila basta gobyerno, simbahan. Holy Roman Empire dissolves, 1806. Basahin natin. Linagay ko ito. The empire was dissolved August 6, 1806, when the last Holy Roman Emperor Francis II, from 1804 Emperor Francis I of Austria, abdicated following the military defeat of France under Napoleon and Austerlitz. Pagdating ng 1814, Congress of Vienna. The Congress of Vienna was held on September 1814 to June 1815. After the downfall of Napoleon Bonaparte,
This international conference was called to create a balance among the European powers in such a way so as to prevent future wars. Ayaw na nila mag-gera-gera and maintain peace and stability on the European government. Yun yung Congress nila. Pagdating ng 1848, lumampas na tayong 1844. Kumisan hanggang 1844 lang tayo. Pero yung mga big event, worldwide event, medyo nami-miss natin ng konti. So dito sa study natin, pinag-aralan natin ito, isi-share ko sa inyo, pag-aralan nyo rin bago nyo i-share. Baka mamaya, tinuturuan ko lang kayo ng kung ano-ano. I-double check nyo ito mga kapatid. Yung mga nakikinig dyan, nandyan lang naman kayo sa bahay kung saan, check kayo sa internet, sa computer, ano ang mga event dito. So 1848, Communist Manifesto. On February 21, 1848, the Communist Manifesto written by Karl Marx. Kilala niyo si Karl Marx, di ba? Okay. So, with the assistance of Friedrich Engels, is published in London by a group of German-born revolutionary socialists known as the Communist League. Grabe, no? The political pamphlet, arguably the most influential in history, proclaimed that the history of all hitherto existing society is the history of class struggles, and that the inevitable victory of the proletariat or working class would put an end to class society for how long? Wala na. Dapat tanggalin na yon. Okay. So ngayon, at the same time, the same year, French Revolution, or ang tawag nila doon, Revolution of 1848. The Revolution of 1848, known as some countries as the springtime. Alam niyo yung springtime kasi doon sa Amerika, pag winter, ang kasunod niya spring, medyo mag-iinit na yan. So yung mga kahoy na titingnan mo sa winter, mga patay, kasi walang dahon, walang bulaklak, tutubo na naman yan sila. Tutubo na naman yung dahon, mamumulaklak na naman. Ngayon, dahil sa Amerika, hindi masyado yung prutas doon sa city ng mga kahoy, kaya maraming pollen, maraming allergy. Yung mga Pilipino na pupunta doon, sikat. Kasi dito maganda yung mga kalusugan nila pagdating na, may allergy ako, hindi ako makasimba. Naging social na yung buhay. Pag tinawag yung allergy, sakit yun, pero social ang dating. Ay, hindi muna ako maka-worship ngayon kasi may allergy. Anyway, so yan yung spring. Yan yung springtime. Umuusbong yung mga dahon, yung mga bulaklak. Springtime of people or the spring of nations were a series of political upheavals throughout Europe in 1848. Okay. So ngayon, a series of republican revolts against European monarchies. Wala na ngayon mga monarchies, wala na mga hari-hari ngayon eh. So beginning in Sicily and spreading to France, Germany, Italy, and Austrian Empire. They all ended in failure and repression and were followed by widespread disillusionment among liberals. So pagdating ng 1867, pumasok yung Das Kapital. Karl Marx pa rin ito. September 14, 1867. So alam niyo na yung history niyan. Kaya ngayon, pagtapos nitong Karl Marx, another big event worldwide, ito lahat. Ano nang sumunod? World War I. Wow. So mula kay Daniel papunta dito, kaya yung series natin doon sa PASCAM, Telescopic View of the Cross. Yung cross na pinakita ng Panginoon kay Daniel, the same cross na magdadala sa atin sa langit. Kita nyo? Pero bago tayo dadating ng langit, meron tayong wilderness na dinadaanan para matrain yung ating character, i-allow yung Holy Spirit na ma-reproduce ang character ni Jesus. Sino magre-reproduce? Ang Holy Spirit. Hindi tayo, yung struggle, anong struggle sa Tagalog? Ha? Punyagi, medyo mabigat-bigat yun, ano? Makipagpunyagi. Hindi, yung strive, yung sa Bisaya, magtalinguha. Sikap, oo. Hindi tinuturo ng Bible na magsumikap tayo, kopyahin ang karakter ni Jesus. Ang tinuturo ng Bible, pahintulutan natin ng banal na Espiritu
na patuloy i-reproduce ang character ni Jesus. Pwede pabasa ng John chapter 16, verse 13 and 14. John chapter 16, verses 13 and 14. Yung green na mic. Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Okay, anong gagawin ng Banal na Espiritu pag Papatnubayan. Patnubayan niya tayo sa ilang katotohanan? Buong katotohanan. Buong katotohanan. Sino magpapatnubay? Banal na Espiritu pagdating niya. Kailan siya dumating? Kailan dumating yung Holy Spirit? After ng kamatayan ni Jesus. Nandyan siya lagi. Pero nag-function siya 50 days after ng resurrection ni Jesus Christ. Kaya ang tawag noon, Penti. Okay. Okay, sige, patuloy tayo. Tapos, Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, wala siyang sariling program. Kung hindi, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo wow. ang mga bagay na magsisidating. Okay, verse 14. Luwalhatiin niya ako, Mhm. sapagkat kukuha siya na nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Yan. Ano ang gagawin ng Holy Spirit? Kukunin niya yung character ni Jesus, yung agape, tapos anong gagawin? Ipapahayag. Hanggang sa kita lang natin yon. Paano mahahayag yung character ni Jesus? Pagtingin ko sa inyo, hindi na kayong nakikita ako. Si Jesus na. Pare, di ka na umiinom ngayon? Di ka na naninigarilyo ngayon? Hindi ka na chismosa ngayon? Nagbayad ka na ng utang mo ngayon? Si Jesus na yung nakikita ako. So yung mga tao na nakasalumuhan natin sa labas, as a church, bilang one body, si Jesus na yung nakikita nila sa atin. Christ in you, the hope of glory. Amen? So yun ang gawain ng Banal na Espiritu. Hindi siya dadagdag sa ginawa ni Kristo. He will reproduce the agape character of Christ sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So yan yun. So dito, babalik tayo dito sa history, World War II. Pagkatapos ng World War I, 1914, ilang taon lang pumasok yung tinatawag na Bolshevik Revolution. Ano naman to? Led by Bolshevik Party leader Vladimir Lenin. Leftist, di ba sa gobyerno ng Pilipinas, saka sa Amerika may tawag na kaliwa-kaliwa. Ito naman sila, ganun din. So leftist revolutionaries launched a nearly bloodless kudeta, against Russia's ineffectual provisional government. The Bolshevik and their allies occupied government buildings and other strategic locations in the Russian capital of Petrograd. Ang tawag dyan ngayon ay St. Petersburg. And within 2 days, had formed a new government with Lenin and as its head. Bolshevik Russia, later renamed, hindi natin kilala masyado yung Bolshevik Revolution or Bolshevik. Pero yung Soviet Union, alam natin, di ba? Yan yun. Union of Soviet Socialist Republic, USSR, was world's first Marxist state. Communist. Di ba? Naalala niyo si Mark Finley? Sila yung nag-preach doon? Nung 90s? Ngayon, pagkatapos ng World War I, anong kasunod? Siyempre, World War II. Alam nga naman na World War III. Hindi, ang ibig ko sabihin dito, palagay ko sa mga edad natin ngayon, yung mga magulang natin, sila yung nakaranas dito from 1939 to 1942. World War II. Naalala nyo, mga Mount Sama, lahat. Ngayon, lahat ng mga pangyayaring ito, dahil ibinagsak ng King of the South itong Roman Church State System, wala na ngang Bible, gera ng gera, ito yung naging resulta ng French Revolution. Nakita nyo? Yan lahat. So dito sa French Revolution, kasama na dyan yung si Charles Darwin.
Si Charles Darwin, nagre-research siya, may Diyos ba? Wala. May Diyos ba? Wala. Paano nangyari ito? Lahat ng research niya, walang makasagot. Kasi wala nga ang Bible eh. So gumawa siya ng formula na ang tao pala ay galing sa butiki. Pagsabog ng gas, nabuhay yung butiki. Sa mga hindi naniwala, meron kayong mga tangke ng gas sa pagluto sa bahay nyo, no? Pasabugin nyo. Tingnan nyo kung magbibigay ng butiki. Subukan nyo lang, pero wag. Dito, believe ako. Sumabog. Hindi na ako sisigaw kasi narinig nyo na yung bang, yung big bang. So, nabuhay yung butiki. Ilang million years, naging buaya, tapos naging unggoy. Naalala niyo yung istorya ng yung sa teacher tsaka estudyante? Sabi, okay, ang study natin ngayon ay about creation. Yung isang estudyante na pilosopo, ma'am, sabi ng tatay ko, galing daw tayo sa unggoy. Sabi ng teacher, hindi natin pinag-uusapan yung pamilya nyo, ha? Pinag-uusapan natin yung Bible. So yan, wala siyang makita talaga. So nag-create siya ng theory. Mabuti lang theory. Yung evolution, million years bago yung unggoy maging tao. Sa gospel, 3 araw lang namatay si Kristo, buhay na agad. Amen? Pagdating ni Jesus sa second coming, in a twinkling of an eye, this corruption will put on incorruption, this mortality will put on immortality. Amen? So yun yung hinihintay natin. Pero bago yan, para ma-appreciate natin yan, ano ang mga nangyari dito? Yan yung result ng French Revolution. Ngayon, nandyan yung mindset nila, ideologies, communism. Kailangan isa lang ang mag-control, lahat magpa-participate. Communism, socialism, fascism, alam niyo fascism? Nationalism, isa lang ang magkocontrol sa buong mundo. Ngayon, sa mga gera-gera ngayon, ano ang goal ng mga gera-gera? Para kung sino magaling na bansa, sila yung magkocontrol ng mundo. Okay? Materialism. Punta ka ng SM. Di ba may ginagawang SM diyan? Na bago? Lahat ng mga alam ng mga negosyante, pinag-aaralan kung alam nila na ang tao mahilig sa kung anong nakikita nila. Sinabi na ng Bible yan eh. Lust of the flesh. Gusto natin, tayo laging bida, tayo lagi ang number one, tayo lagi ang sikat. Lust of the eye, lahat ng makita mo, gusto mo, meron ka. Bibili ka lang ng sardinas sa SM grocery. May mabagong tinapay na, ano yung tinapay na may green? Na masarap? Yung square? Ha? Gardenia? Ay, kailangan siguro natin ito. Pagdating sa bahay, inamag na, hindi nakain. Ewan ko lang sa inyo. Pero ganyan ang ano. Yung wala sa plano mo, bibilhin mo kasi baka mamaya maubos na ito. So yun ang lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Yan yung materialism, atheism, evolution. Lahat na lang ng ideologies pumasok bilang resulta ng French Revolution. Ngayon, babalik tayo sa prophecy. Talon muna tayo doon sa Revelation. Meron dalawang halimaw sa Revelation. Verses 13, 1 to 10. Apostate Christianity in the ancient world. Tapos, 11 to 18, apostate Christianity in the modern world. Halimaw sa dagat at halimaw sa lupa. Ano nga yung dagat? Populated area. Yung lupa, non-populated. So, puntahan muna natin yung Revelation chapter 13. Wala na tayong time magbasa ng whole yan, pero pag may chance kayo, basahin nyo sa bahay nyo. Yan yung highlight. Yung sea beast, meron siyang isang ulo na nasugatan. Naghari siya for 42 months. Ilan yung 42 months? 1,260 years. Tapos, nasugatan siya, tumigil siya noong 1798. Yung earth beast, bumangon siya, umusbong siya noong 1798. Meron siyang 2 sungay, pero walang corona. Tapos, yung beast na ito, para siyang tupa. Bakit walang corona? Kasi tapos na yung mga hari-hari. Ang meron na lang ngayon, yung mga presidente, mga prime minister. Tingnan natin. Lupa, dagat. Yung ancient world,
150 million. Noon pa yon, ang dami na nilang tao. Yung New World, 2 million to 16 million. Nakita niyo yung mapa na ito? Anong mapa ito? Mapa ng ano? United States. Tingnan natin kung anong role ng United States dito. 538, yan yung 1,260 years or 42 months. Bago mag-1798, meron na mga pangyayari. So ano ang bansa o makapangyarihang bansa ang bumangon o tumubo o umusbong pagkatapos ng church-state system? Hindi pa sila tapos, may umusbong na. Parang si John the Baptist, hindi pa ipinanganak. 5 months pa lang si John the Baptist, naglihi na si Mary. Kaya halos magkaedad lang sila, 5 months difference lang. Tingnan niyo mga kapatid, bago mag-1798, 1776, Declaration of Independence. 1783, Treaty of Paris, wala nang, ano nga yung gera sa mga tao? Revolution, anong tawag niyan? Ha? Civil War. Ayos ah. Yan ang gusto ko. Tapos, First Congress convenes in 1789. Gusto niyo malaman kung anong activity ito? Ha? Time tadadang. Anong bansa yan? Amerika. Baka sabihin, baka invento mo lang yan. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo ha, hindi ako inventor, hindi ako composer. Ito ay mga research natin at sa ating church as a Seventh-day Adventist. Pero we are not better, ulitin ko, we are not better than anybody else. Nag-aaral tayo para meron tayong maiturong tama. Dahil niyurakan na ng little horn, kung hindi pa tayo mag-aral, sino magtuturo? Amen? Basta bayaran nyo lang ako. Hindi kasi libre. 1776, Declaration of Independence was the first formal statement by a nation's people asserting the right to choose their own government. 1783, Treaty of Paris, wala nang, anong tawag nyo kanina? Civil War. Was signed by US and British representatives on September 3, bago ako ipinanganak. September 4 ang birthday ko. Pero hindi ako ipinanganak noong 1783, ha? 1965 ako. Kaya advance na yung, in next month. Ending wars of American Civil War or Revolution. 1789, First Congress convenes. The Congress of United States established by the new Constitution met, nag-meeting sila, nagtagpo sila for the first time. Hulaan nyo kung saan sila nag-meeting. Oh, yung speaker nyo, nasaan, taga saan siya? Oh. Kaya, Brother Epi, umalis ka na dun. Kung saan tayo dalhin ni Lord. Huwag tayong akyat-akyat ng bundo kasi darating yung persecution. Alam niyo yung mga persecution, nakala natin makatago tayo doon? Isang bagay lang ang magtatago sa atin, yung kapangyarihan ng Diyos. Narinig niyo yung sa mga pangyayari sa MBC noong mga mid-80s na may mga magpapasok doon kasi tapos may nakita ng mga angel, hindi nila alam, basta malalaking tao, ganyan gumawa ang Panginoon. Kaya wag tayo matakot na patayin tayo, persecute, tapos na yung lahat. Lugi si Satanas, yung persecution niya, almost lahat ng Rome na-convert. Si Satanas, bobo. Kaya bilib kayo kay Satanas na matalino si Satanas, kaya manloloko si Satanas. Dahil bobo siya, lolokohin niya lang tayo. Pero hindi niya tayo maloloko. Ye shall know the truth, and the truth will set us free. No. Paano tayo ma-set us free? By knowing Jesus. If the Son will set you free, you shall be free indeed. Oh, so ito yung pag-aaral natin, lalo na sa prophecy. Paano nabobo si Satanas? Pagsabi ni Jesus, pagsabi ng Panginoon, kay yung sa ahas, yung binhi ng babaeng ito, dudurugin ang ulo mo. Ha? Binhi? Binantayan niya. Pag anak ni Eva, akala niya yung binhi, yun na yung si Cain. Kinurap niya. Ayun, pinatay ni Cain si Abel. Oh, wala na makakadurog sa akin. Yung pala, hindi yun. Meron pang Seth. Meron pang hanggang pagdating, papunta kay Judah. Dumating na si Jesus na magliligtas ng sanlibutan, hindi niya alam na nandito na. Nakichismis na lang siya kaya merong dumating na wise man. Sabi ng wise man, Herod,
Alam niyo ba yung hari ng mga Hudyo? Ipinanganak na. Hindi alam ni Satanas. Kinurap na naman si Herod. Herod, patayin mo yon. Pero hindi ko alam kung nasaan siya at sino siya. Kaya lahat ng mga bata, 3 years old and above, patayin mo. Hindi niya alam. Nakita niyo kung gaano kabobo si Satanas? Kayo lang ang bilib na bilib kay Satanas. Ay, hindi naman. Ikaw talaga, Brother Epi, hinuhusbugahan mo kami. Hindi kami bilib kay Satanas. Amen? Oh. Ngayon, nag-program na si Herod na patayin. Sabi ng angel, the same Gabriel na nakipag-usap kay Daniel, dalhin mo yung bata sa Egypt. Yung Egypt ba, tauhan ng kakampi ng Diyos? Hindi. Oh. Dinala doon sa lugar ng kaaway. Nakalmot si Jesus doon sa Egypt, wala. Walang makakagalaw kay Jesus. So kung nandito si Jesus sa atin, walang makakagalaw sa atin ng mga persecution at mga Sunday law. Amen? Nandyan yan sila, pero hindi tayo makagalaw. Sa Sadrach, Meshach, Abednego, hindi sunog. Daniel, hindi nakalmot ng leon. Mga Sabadista na natatakot sa persecution at Sunday law, mamaya makikita nyo kung sino ito. Balik na tayo dito. So, mga kapatid, 1798, bago yung 1798, dito nabuhay ang United States of America. Kaya nung minura ni Duterte yung Amerika, wala silang ginawa. Pero sa kanila yon, hindi yung sa atin ha. Huwag tayong sasali doon. Pinag-aaralan lang natin yung prophecy. So yung Daniel chapter 11 verse 40, at the end time, the king of the south will collide with him and the king of the north. Sino na ngayon itong king of the north na bibira ng king of the south? Sino na? Sino? Palagi ko hindi niya nakuha. O nakuha niyo pero nahihiya kayo magsabi. Sino itong bagong established dito na king of the south? King of the north? United States of? Ayan. Sabi ko sa inyo, nahihiya lang talaga kayo eh. So what power stormed against the ideals, fascism, evolutionism? Sinong naggera nito? Sinong nag-produce ng World War I and World War II? Would enter many countries. Huh? United States. As head of Western Allied Powers, sila yung sa Cold War ng USSR 1945 to 1989. Korean War, Vietnam War. Tapos, 1990, Gulf War, si Saddam Hussein, August 2, 1990, nandun ako sa Amerika niyan. Second Gulf War, Iraq and Afghanistan, 2001 and 2019 before COVID. Napakalapit lang. Kapit taon lang. Ha? Kailan lang yun? O ito, huwag kayong magugulat nito ha. I-research niyo ito. The U.S. military sa Wikipedia Encyclopedia. The U.S. military maintains hundreds of installations both inside the United States and overseas with at least 128 military bases kasama Pilipinas located outside of its national territory. Meron sila. Kailan ito? Oh, kapit taon lang. Di ba meron tayong kapitbahay na mga mas alam yung nangyayari sa buhay natin? Tayo, meron din tayong kapit taon na alam natin kung ano nangyayari sa mundo. No? Sa Iloilo, yung kapitbahay, pihak balay. Nakakatawa yung pihak balay kasi yung balay parang pinihakin natin. Pero ganyan kanya-kanyang salita yan eh. So, thank God natututo ako. July 2024. Last year lang. According to US Army, Camp Humphreys in South Korea is the largest overseas base in terms of area. Most of foreign military installations are located in NATO countries, Middle East countries, South Korea, Australia, and Japan. Tingnan mo ito mga kapatid. US overseas military footprints. Di ko na lang i-discuss kasi nakikita nyo yan. Nakikita nyo yung green? 179 countries. Bilateral military agreements. 742 military bases in 82 countries and territories. 171,736 active military personnel deployed. So yung color coding makikita nyo.
Sino may control sa sanlibutan? Grabe, no? Oh. So ngayon, pagpunta natin sa Daniel chapter 7, idiretso ko na ito. Yung little horn, yung sungay, nakakabit sa hayop. Halimbawa, ako yung hayop. Halimbawa lang to ha, baka maniwala kayo. Pero bahala na kayo kung ano. Ako yung hayop, yung sungay nakakabit. Pagdating ng Revelation, hindi na siya ang babae nakasakay na sa kanya. Ano yung babae? Ha? Oh, ang galing nyo, nandiyan, no? Harlot. Nakaupo siya. Ngayon, ang sabi dito, kasi nabasa nyo na ito eh. Pero itong gusto kong bigyan ng diin, yung misteryo. Ano yung misteryo? Ginagamit yung mystery lagi sa Bible tungkol sa pag-asawa. Bakit mystery yung pag-asawa, Papa David? Kasi kakasamahin mo, araw-araw, gabi-gabi, yung taong hindi mo kakilala. Pumitik lang yung pintig ng puso mo, nag-propose ka kaagad. Di ba? Uy, sa lahat ng mga babae, ikaw lang talagang nakita ko na iba-ibang dating sa puso ko eh. Ikaw naman nagpabudol, ay, ganun ba? Talaga ha? Nabudol na. Misteryo. So dito sa Bible, may tinatawag na mystery. Husband, love your wives. Even as Christ loved the church and gave Himself for it. Sino mga mamahal? Ang babae, ang lalaki? Siyempre, husband. Tapos, wives, submit yourselves to your husband. Nangyayari yan? Hindi. Yung totoo na pangyayari ngayon. Bakit tumatawa kayo? Kasi nakainom na naman tayo ng alak ng Babylonia. Merong elders meeting. Okay lang sa inyo? Merong elders meeting. Lahat, itong meeting na to, convention, elders convention. Ang convention na ito, sa mga elders, yung elders lang na hindi takot sa asawa. So attend sila. May umattend. Tapos, pinatestimony. Ano ang sekreto nila na hindi sila under ng asawa nila. Alam mo yung testimony? Sabi niya, sa totoo lang, kaya nandito ako sa harap, inutusan ako ng asawa ko eh. Ay, grabe. Bakit ganun ang pangyayari? Contradict sa Bible, no? We keep the Sabbath, pero takot tayo sa mga kapatid. Mystery. Sabi ng Bible, husband, love your wives, and wives submit. Pero misteryo. Ang husband lagi nagsasubmit sa asawa. Anyway, hindi ako nakikialam ng himasok lang. Hindi yun ang point ni Jesus. Hindi, sabi niya, ang lalaki at babae, hindi sila dalawa. Kung hindi sila ay, magiging isang laman. Pero sabi ni Pablo, ito ay malaking misteryo, yung pag-asawa. Pero hindi yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko sino? Si Kristo at ang Iglesia. Isa pang mystery. Di ba? Yung mystery of iniquity. Paano pumasok ang kasalanan doon sa atmosphere ng perfect? Perfect environment, pumasok yung kasalanan. Paano si Lucifer pumasok sa kasalanan? Ganon din yung mystery of godliness. Yung Diyos na nagkatawang tao, tinaglay niya ang ating pagiging makasalanan, likas, pero hindi siya nagkasala. Amen? Yun ang pundasyon ng ating kaligtasan. So God manifested in the flesh. Sino itong God manifested in the flesh? See? Jesus. Justified in the Spirit, sin of angels. Preach unto Gentiles, believe on in the world, receive up to glory. So yun yung mystery of godliness. So ito namang babae nito, mystery. Kasi wala siyang asawa, pero hindi siya balo. Sabi niya, hindi ako balo, hindi ako iiyak. So nakita nyo, yung babae na yan yung unfaithful and disobedient church. Nagtuturo siya tungkol sa Diyos, pero pinapasunod yung tao sa kanyang sasabihin. Gusto nyo malaman ng example nito? Gusto nyo hindi? Yung prayer natin na Acts. Tinuturo ng Bible yung mag-adoration tayo sa Panginoon, mag-confess tayo ng ating kasalanan, tapos magpasalamat tayo sa Panginoon, at ipag-pray natin yung ating mga kapatid kung ano pa mga supplications. Biblical yan lahat. Pero yung arrangement na A, C, T, S, turo yan ng little horn. So pag mag-pray kayo, 6 kayo.
Oh, pray tayo, tiga-anim. 6 o 8. So pray kayo dito. Puro adoration, adoration, adoration. Ikaw na ikalima, Panginoon, hindi mo na alam kung anong i-adore mo eh. Salamat, Panginoon. Diyan na, nagpasalamat ka na, naka-advance ka na. Nandito ka pa lang sa A, papunta ka na ng T. Binasa na natin yung isang araw, no? Sino nagtuturo sa atin mag-pray? Holy Spirit. Basahin nyo. Acts chapter 8, verse 26. Thank you. Romans chapter 8, verse 26. Basahin natin ng malakas. Sino ang magtuturo sa atin mag-pray? Example lang yan, ha? At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, Oh. sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng Sandali nararapat. lang. Hindi tayo ano? Marunong manalangin. Sino marunong manalangin dito? Wala. Sino nagtuturo sa atin manalangin? Oh, kaya pag tinuro ka, Brad, pray ka. Pray agad kay Holy Spirit yung magpe-pray sa atin, magtuturo. Hindi yung, Brad, pray ka. Hindi ako si ano. Ikaw. So, tinuro naman dito. Wala dito sa inyo ng ganyan, ano? Meron? Wala? Wala? Meron. Kita nyo na? So, lahat tayo nakainom ng ay, grabe. Total, last night na ito, uubusin ko talaga yung energy dito. So, tinuturoan tayo ng banal na espiritu kasi hindi tayo marunong ng nararapa. Tapos, Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. hindi nga natin may saysay. Pero bakit na be-bless yung mga tao? Kasi yung Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Kaya huwag niyong i-underestimate. Ikaw mag-pray kasi pag nagpe-pray ako parang hindi umaabot sa bubong. Ikaw lang nagsabi nun. Bakit? Nakita mo ba yung prayer mo? Umakyat? Believe talaga ako. Anyway, so naintindihan natin mga kapatid, nagtuturo siya, yan ang isa sa mga ingatan natin. Isa pa, renewal of vows. Ikaw, Brother Perlito, nung kinasal kayo ni Sister, ano pangalan nito? Ha? Nieva. Nagpirma ka ba ng 15 years contract lang kayo? Tapos after 15 years, i-renew mo? Pero excited tayo lahat. Oh, renewal of vows. Sino magre-register? Kasi speaker natin, taga Cebu. Oh, renew. Apply din kayo. Magkano? 1,500 bawat isa. Mag-hotel kayo doon. Atin kayo convention. Hindi nyo alam, nagiinuman na kayo doon ng alak ng Babylonia. Nasa sa Bible yung renewal of vows? Wala. Oh. Whatever God put together, let no man put asunder. Hindi pinahiliwalay ng little horn. Pero i-renew niya para may kita na naman siya. Yung gumawa ng program noon, gagawin na naman negosyo sa pangalan ng Panginoon. Grabe, no? Anyway, so, balik na tayo dito. Kasi importante itong verse 41 na tayo. Naintindihan na natin yung verse 41, no? Verse 42. Anong oras na? Malapit na mag-alas 9. Bibilisan ko ito. He will also enter the beautiful land, and many countries will fall. Sinabi ko na yan kanina mga kapatid, yung word na countries, wala sa original. Kahit basahin nyo sa Tagalog o sa Bisaya. It's not part of the original text. So he, the king of the north, will enter the beautiful land. Mamaya pakita ko kung sino yung beautiful land sa inyo. Meron akong mapa. And many will fall. But this will be rescued out of his hand, Edom, Moab, and the foremost of son of Ammon. Mga kapatid, what is the beautiful land? Who will fall? Who will be rescued? Doon sa mga naka-attend ng series natin sa Pascam, yung beautiful land, yan yung people of God. Ngayon, dito sa Daniel, Book of Daniel, 4 yung beautiful land. Chapter 8 and 11. Dito sa chapter 8 verse 9, tsaka 11 verse 16, yan yung literal, ancient, physical, geographic Israel. Yung beautiful land. Okay? Pagdating sa verse 41, yung papasokin ng King of the South, dahil spiritual na ito, beautiful land, beautiful holy mountain, people of God yan, na spiritual Israel. Sino yon? Lakasan natin. Sino yon? Na-encourage ba tayo na tayo yung beautiful land ni Lord? Amen? Yan. Yan ang nakaka-excite. So, ito yung spiritual
global na itong ano. Kaya meron tayong general conference up to local churches. Ngayon, papasukin ito ng King of the North. At marami sa beautiful land ang babagsak. Ano itong beautiful land? Ito yung spiritual Israel remnant. Tayo ito. Those who have a prophetic time, truth, pero we do not fully discharge our responsibility. Mga kapatid, as a Seventh-day Adventist, marami tayong ministries. Amen? Pero hindi lahat nagpa-participate. Itong mga hindi nagpa-participate, ito sila yung babagsak. Kaya ngayong gabi, in the name of Jesus Christ, hindi ko pwedeng masabing hindi kayo nag-participate kasi dapat nanonood kayo ng TV ngayon, nandito kayo sa Bible Seminar ng Daniel. Amen? O, kita nyo na? So, hindi natin ma-underestimate ang Holy Spirit. Pero, merong mga tao na satisfied na ng membership. Pag-attack ng King of the North, yung bagsak yan, hindi tayo matutumba. Mawawala tayo sa pananampalataya. Kasi maniniwala tayo doon sa parang tama. Paano natin pinaniwalaan yung parang tama? Kasi wala tayo nito. Okay. So ngayon, yan yung many will fall. Bigyan ko kayo ng mapa para makita natin, may idea, bibigyan tayo ng idea. Okay. So the King of the North will also enter the beautiful land, many will fall. Nakita niyo yung Israel, Samaria, Jerusalem, Judah. So ito yung people of God. Pero most of the people of God nandito siya. Dito ito banda. Ngayon, binanggit na natin kanina, so itong literal, itong mapa na to, and surroundings, magbibigay siya sa atin ng spiritual insight. Paano natin ma-apply ito? Okay? So mga kapatid, ngayong gabi, in the name of Jesus Christ, participate talaga tayo sa ikatatapos ng banal na gawain. Huwag na yung mga debate, mga tirahin yung mga iba-ibang religion. Bring Jesus Christ to them with love. Amen? Pag nakita nila na attract sila sa matchless charm ni Jesus Christ, sasabihin ni, wow, tinapos pala ni Jesus yung gawain ng creation 6th day. So yung Sabat, sa kanya pala yun. Sisimba sila ngayon. Tapos, yung mga hindi nagpa-participate sa gawain, maiinggit yan. Ay, mga protestante yan, mga born again yan, simba-simba dito. Mga mark of the beast yan. Maiinggit dyan. Alam niyo yung kwento ni Pinocchio? Ha? Oh, humahabang ilong kung anong ginagawa niya. Pag magsinungaling, humahaba yung ilong. Tayo naman, magiging spiritual Pinocchio tayo, yung turo tayo ng turo ng kasalanan ng mga kapatid natin, hahaba yung kamay natin. Pagdating ng panahon, hindi na tayo magkasya sa simbahan kasi mahaba na yung kamay natin. So, yan mga kapatid, binigyan tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng end time message, the glorious coming of our great God and Savior. Meron na tayong assurance of salvation in Jesus Christ. Amen? So ngayon, nakita nyo, Edom, Moab, and Ammon, ito yung mga Kristiyano na malapit, naniniwala sila kay Christ, pero hindi pa nila alam masyado yung second coming, yung state of the dead, pero nag-aaral sila ng Bible. Ngayon, pag-attack dito ng, ito literal ito ha, hindi yan. Ang tinutukoy ko dito is spiritual. Meron tayong kumpletong message about the coming of Christ, health message, judgment. Yung mga Kristiyano na walang kanyang message, naririnig na nila yung Adventist eh. Naalala niyo yung thief of the cross? Naririnig niya na si Jesus. Pero busy siya sa pagnanakaw. Kaya wala siyang time makinig kay Jesus kasi nagnanakaw siya. Ay nung nahuli siya. Tapos siya, crucify siya. Ay nandun si Jesus. Sabi niya, Jesus, alam ko magnanakaw ako pero pag nandun ka na sa paraiso, alalahanin mo naman ako. Alam niyo kung binibat ni Pilato yung magnanakaw na yon, magpapabaptize yun. Kasi nandun sa puso niya si Jesus. Jesus, narinig kita noon, pero alam mo naman, kailangan talaga ng pamilya ko eh. Sabi ni Jesus, hindi ko kailangan ng explanation mo. Pero dahil kinilala mo ako, bilang ang aking buhay ibibigay ko ngayon, sasabihin ko sa iyo ngayong araw na to, isasama kita sa paraiso. Amen? Hindi sila pumunta ng paraiso nung araw na yon.
Sinabi lang ni Kristo nung araw na yon. Amen? Liniwanagan natin yan kasi marami sinasabi ko sa ngayon, isasama kita sa paraiso. Hindi nga makawala si Jesus doon sa cross, pupunta pa ng paraiso. Ay, yan ang pag-aralan talaga natin mga kapatid. Kasi yun ang mga style ni Satanas, yung mga akala natin. So mga kapatid, ito na yon. So yung Edom, Moab, mga hindi sila Adventist, wala silang end time message, mga second coming, mga sanctuary. Pero naririnig nila yung sa Adventist, naghahanap nila, may Adventist doon sa may Santiago Bukid, sa may Bella Vista may mga Adventist doon. Pumasok doon ngayon. Ayun, Bible studyhan ng mga elders, binaptize na in-officiate na ng pastor, nag-join na, sila ngayon yung masigasig. Yung mga matagal na mga 30 years old na paupo-upo lang doon ng mga bida-bida sa simbahan, walang ginagawa kundi bantayan yung mga kapatid. Nakita may bago, active. Ito, kaya ganyan yan kasi born again kasi yan puro Jesus, Jesus. Pagdating ng panahon, they will fall. Mawawala sila. Anong ibig sabihin ng they will fall? Ipakita ko muna sa inyo, bago ko tayo doon sa they will fall yung King of the North. Anong gagawin ng King of the North? Number 1, secular. Secular, storming against the outcome of the ideals revolutionary France. Tapos, religious, ikokontrol na lang yung religious. Attack the remnant. Noong una, pinapatay yung remnant. Ngayon, yung attack ng remnant, iti-twist yung katotohanan ng salita ng Diyos. Prophetic truth. So sabihin, tagal-tagal na I will come again. Nandiyan na yung mga pero hindi pa rin, wala pa rin nangyayari. So they will attack the people of God with prophetic truth na iti-twist, hindi darating si Jesus. Ang milenyo, mangyayari yan dito sa lupa. So they will persecute like in the Middle Ages. Pero ngayon, yung persecution, bigyan ko anong meaning nitong fall? They will fall. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. Ano yung falling away? Aalis sa katotohanan. Nakita nyo? Yung binanggit ko sa inyo, si Ryan Day, umalis. Kumuha muna ng mga followers. Nung nakita niya na marami na siyang followers, biglang atakin. Walang investigative judgment. Linigtas na tayo ng Diyos ng by His grace. Tapos, haharap ka sa Diyos, iimbestigahan ka. Yung mga sumusunod sa Kanya, gulantang. Si Ryan, 3 even. Naku, followers pa naman ako nun. Ipag-pray natin. Kasi kawawa, biglang iiyak-iyak na. Kasi sumusunod sa tao, sa halip na kay Jesus personal Bible study. Kagaya ko, nagsasalita ako dito, huwag niyong pakinggan ito. Bigyan ko kayo ng material. Pag-aralan niyo kung totoo o hindi. Amen? Binasa na natin ng isang gabi na example yan. Marami tayong mga debatidor. Siguro, kilala niyo naman. Isa sa mga debatidor natin, umalis. Bakit umalis? Pwedeng pabasa ulit. Brother, nakasulat na yan 1 John 2:19. Bakit sila umaalis? Dahil natisod? Tingnan natin bakit umalis. 1 John 2:19. 2:19. At sila'y magsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Maliwanag po ba yan mga kapatid? Kaya pag makita yung si Brother Epi nag-preach dito at lumabas at aatakihin yung Adventist, alam nyo na hindi ako taga dito. So yung mga magagaling dyan na pinapanood nyo mga kapatid, ganito isa sa mga style ni Satanas. Marami tayong program ng Sabbath School na mga presentation sa YouTube. Mga magagaling na speaker. Amen? Pagdating ng Sabbath School, hindi na tayo magpa-participate. Kasi wala na tayong gana. Ay, mas maganda yung narinig ko nung Miyerkules, yung Sabbath School teacher nyo dito, hindi masyado wala na. So, isa yan sa mga pamamaraan. Hindi ka na atin ng Sabbath School, narinig ko na yung Sabbath School. Baka mamaya, wala si brother dito na magtuturo, ituro pa ako. At least nakapakinig ako kahit hindi ako marunong magturo. Lahat ng mga ganong reasoning. Nakita nyo? Maganda na meron tayong Sabbath School review. Pero, ang nawawala dyan, yung attendance ng face-to-face na kasama mo sa Sabbath School. Kasi ang SDA, Sabbath School, Divine Worship, and AY. Kung Divine Worship ka lang, hindi ka SDA. Di ka lang. Pero anong SDA? Sabbath School, Divine Worship, and
AY. Matanda na kami, hindi na kami mag-AY. SD ka lang. Anong SD? Anyway, so mga kapatid, yan ang meaning ng falling away. Okay? So ngayon, ito na. Nandito na tayo sa verse 42. Nakuha na natin yung fall away. Ang prayer ko sa mga nakikinig ngayon at dyan sa atin dito ngayon, kasama natin mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan doon sa Mindanao, all over the world, ipag-pray natin na maging matatag tayo sa pananampalataya by spending time with the Word. Na pagpasok ng King of the North, hindi tayo ma-fall down. Amen? Okay. He will say, yung Egypt, ano yung Egypt? Bakit Egypt yung nandito? He will gain control over the hidden treasure of the gold and silver and all precious things of Egypt. Bakit Egypt dito sa Daniel chapter 11? Yung attitude ng Egypt, pinag-aralan nyo yan 2 Sabbaths ago. Ang attitude ng Egypt, alam niya na may Diyos. Sinabi ni Moses, gusto ng Diyos palayain ang kanyang bayan. Anong sabi niya? Sinong Panginoon? Di ko siya kilala. Bakit ko palalayain yung kanyang tao? Sino magagawa sa amin ng puto, ng barbecue, ng mga, yung bricks, pyramid. Hindi ko siya pakikinggan kasi hindi ko siya kilala, hindi ko siya palalayain. Yung spiritual Egypt, ganito din, yung Babylon, ganun din ang attitude. They worship the dragon because he gave them authority or power of the beast. They worship the beast saying, ito yung worship nila. Sino ang pwedeng makipaglaban sa beast? Tayo, ang worship natin, who is able to separate us from the love of God? Kasi God, the God of love, nothing can separate us from the love of God. Amen? Sila naman, who is like the beast, who is able to wage war with him. So mga kapatid, he will gain control of the hidden treasures. Ito yon mga kapatid. Political, economic, and religious domination over the secular world. Yung Egypt, wala kasi akong mapa dito eh. Ito yung Egypt. Ang katabi naman ng Egypt, yan yung Libyans and Ethiopians. Pag-attack ng King of the North sa Egypt, dala sila. So yung Egypt, yan yung mga hindi naniniwala. Di ba sa mga believers, halimbawa tayo mga believers, merong sumisimba-simba dito na believers din, pero hindi sila nagpa-participate. Sila yung magfa-fall. Ito naman ang mga non-believers, meron ding sumasama-sama din sa kanila na non-believers din. Hindi ko alam kung paano ko, ulitin ko. Nandito tayo mga believers, di ba? May sumasama-sama din sa atin na parang believers sila, pero hanggang doon lang yung believers nila. Doon sa mga non-believers, meron din sumasama-sama sa nila kanina na duda-duda din. Oh, yan yung Libyans and Ethiopians. Spiritual ito ha. Yung katabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos, masasama sila doon sa pag-destroy ng little horn. Nakita nyo? So Egypt would symbolize those who do not believe in God and other groups who are spiritually near Egypt. Yung mga nagde-declare, walang Diyos. Yung iba naman, hindi sila nagde-declare na walang Diyos, pero pag kinausap mo na, mga kapatid, merong Diyos na nagmahal sa atin. Sige lang. Kasi yung Diyos na alam ko lang, kasi hindi ko nakikita yung Diyos eh. Pero merong pineapple juice, merong mango juice, iba-ibang Diyos. Pero yung Diyos na sinasabi mo, hindi ko kilala yan. Yun, madadamay sila doon. Okay? So mga kapatid, that attitude, who is God? Why should I obey Him? Okay? So ngayon, beast, the dragon, the beast, false prophets. Sino yung red dragon? Sino yon? Inantok na yata kayo. Sino yon? Okay. So yung sea beast, Antichrist. Dati sa Old Testament, yung Antichrist, kumakalaban niyan kay Kristo. Dito sa New Testament, hindi niya kinakalaban si Kristo. Kinukopya si Kristo. Nakuha nyo? Paano natin kinukopya si Kristo? Na hindi totoo. Punta kayo, may internet kayo dyan sa telepono nyo?
I-type nyo dyan ang 10 Commandments. Lahat ng 10 Commandments dyan sa Google, kung hindi brown, gray, kahit anong bato lang. Pagdating dito sa Bible, anong ang kulay ng 10 Commandments? Oh. Sa Bible, yung ilalapag sa table na tela, anong kulay? Blue. Sa Bible? Blue. Tapos, doon sa blue na table, anong nandun sa taas? Tinapay. Tayo, anong kulay yung nakalapag sa atin? Sa table, anong cloth ang linalagay natin? Anong kulay? White. Bakit white? Kasi purity. Kinokopya. O hindi mo makita yung kasalanan. Hindi mo makita yung mali. Puti lang naman yan eh. Ano bang halaga ng blue? Kasi hindi natin alam eh. Di ba? God is good? All the time? Kasi, sinisit up ni Satanas na kahit gumawa ka ng kasalanan, God is still good. Marami yan mga kapatid. So, false prophet the earth. So, nakita nyo yung harlot? Nakasakay? Ito yung world kingdom system. Nandiyan na siya nakaabang, nagsiset up lang sa mind ng mga tao. So, yung false Holy Spirit, sino ito? Ayun, nakita na natin kanina. So, mga kapatid, ang King of the North, na-identify na natin. Ito yung verse 44. But rumors from the east and from the south will disturb him. Ano yung rumors? Pag sinabing rumors, narinig mo na yung balita. Narinig mo yung balita? Anong balita? Pag chismis talagang, makikichismis tayo. Ang ginamit dito na rumors, laban sa King of the North, maririnig niya yung gospel na yung mga tao, dahan-dahan na nai-inlove kay Jesus, nag-aaral ng Bible. It will disturb him. Kasi yung binigay niya na Bible, namimigay siya ng Bible, kuha kayo ng Bible ha? Ikaw nang binigyan ng Bible, ay salamat, may Bible ako. Papasok naman si Satanas, huwag mong basahin yan. Masisiraan ka ng ulo, lalampas ka ng langit. Kita mo, pag mag-Bible study kayo, sabihin, grabe naman yung Bible study nyo, lalampas kayo niya ng langit. Si Satanas lang yung gusto lumampas ng I will go above the heights. Nakita niyo mga kapatid? So pagtingin ng King of the North, marami na nagba-Bible study, marami na nakikip ng Sabat, maaalarma siya, pupunta siya, papatayin niya, pero hindi niya magagalaw. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Puntahan muna natin to ha. Yung Moab, tingnan niyo yung Moab, tsaka Ammon. Nandyan siya sa east, saka sa north. Yung mga hindi nakakaalam ng second coming, yung health message, 10 commandments, everlasting covenant, in love sila kasi may nakita sila ng mga Adventist na nagbibigay ng Bible study, nalaman nila, sila ngayon ang naging on fire. Amen? Pag on fire nila, maraming natuto, kukunin na nila yung, magwi-withdraw sila, hindi na sila sasama sa tropang yon. Dito na sila sasama sa totoong tropa ng Panginoon. Nakuha nyo? Yan. So, kahit hindi sila pa nabaptize na Adventist, yung message ng Adventist, dinadala na nila ngayon. Tapos, eventually, magpapabaptize sila, sila yung magiging active. Pero sila yung bibira ng mga message. Ang problema ng mga sa loob natin, kasi magaling na sila doon mag-preach eh. Nung nakuha nila yung pure message, mas gumanda yung preaching nila. Mas naka-attract ng mga tao. Yung mga hindi nagpa-participate, magseselos na naman. Board meeting. Ito si Juan. Pwede yan. So, yan ang iingatin natin. So, they are Christian who escaped the mark. Hindi nila, reject nila yung mark. Nabasa natin yan kahapon, di ba? And proclaim prophetic end-time truth and save many. Wow, praise the Lord. Revelation 14:8. Bakit bumagsak yung Babylon? Kasi pinainom niya ang lahat ng bansa. Excluded tayo doon o included? Included. Kaya marami tayong mga practices. Ipag-pray natin yung mga kapatid. Sa Mindanao may nagtanong, bakit hindi alam ito ng mga conference na ano? Parang ang tingin nila sa akin, ina-underground ko yung mga sa conference. Ay yung mga barkada ko sa Mindanao, mga taga-conference, paano na-underground yun? Pag may time, pakita ko sa inyo mga picture.
Hindi tayo nag-underground mga kapatid. Tayo ang nagwa-warning. Sa loob ng church natin, tsunami ang kalaban natin. So mag-uumpisa itong katotohanan na rin-revive ni Lord sa atin dito sa local churches. Isa sa tsunami na dumarating dito sa inyo ngayon, dito sa Cavite, SOP. Galing yan Mindanao. Pero hindi approve ng Mindanao, pumunta dito dito, ano ito? Sa Luzon. Ngayon, yung mga taga Luzon, hindi alam, ay, oo nga no. Oh, 10% nga. Anyway, hindi yan ang topic natin. Pero, drinking the wine of Babylon. Mag-ingat kayo mga kapatid. Mag-ingat kayo. Basahin natin. Hebrews chapter 13 verse 5. Tungkol dyan sa COP. Kasi Babylon yan, alak ng Babylon eh. Hebrews chapter 13 verse 5. At matapos na ako kasal sa 9 na. Kakain pa tayo na. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Oh, kita mo? Pwede pa ulit? Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mag-ilag. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. May magtuturo sa inyo dito na pag ang offering nyo hindi kasing pareho ng value ng 10% ng tithe mo, ninanakawan mo ang Diyos at hindi ka maliligtas. Ay, ikaw gusto mo maligtas? Bibigay ka ng wala sa Bible. Uminom na naman tayo. Nakuha niyo mga kapatid? Mga simpleng bagay ito. Pero ipag-pray nyo. Wag nyo kunin ito galing sa akin. Pag-pray nyo mga kapatid. Kasi yung kaaway, masyado siya subtle. Ito yung inaasahan mga kapatid. Pagkatapos nito mga bagay nito, nakita ko ang anghel bumababa. Merong galing langit. Merong malaki, dakilang kapangyarihan at ang sanlibutan ay naliwanagan ng kanyang kalwalhatian. So yung mga taong hindi marunong ng sabat, ng pagkain, narinig nila dito sa atin, sumama sila dito ngayon. Sila yung may force. Yung mga tao sa sanlibutan, naliwanagan, nag-join sa bayan ni Lord. Amen? Amen. Ang verse 3, for all the nation have Drunk. nakainom talaga. So ngayon, i-close na natin ito mga kapatid ha. Ang sabi ng Panginoon ng angel sa Revelation 18:4, come out of her, my people. Yung Seventh-day Adventist Church, hindi tayo Babylon. Pero marami tayong practice. Ulitin ko, sa Old Testament, kinokontra ng Babylon yung Diyos, Antichrist. Sa New Testament, yung Antichrist, kopya. Kasi hindi niya madala sa kopya. Ito ha, sa mga elders dito, kayo mga Adventist, sabihin ko dito, mga kapatid, linggo pala yung simba. Sa palagay nyo, may sisimba sa inyo linggo? Sa palagay nyo? Wala. So ngayon, sisingitan ni Satanas, Sabado kayo magsimba, lagyan lang natin ang Father's Day, Mother's Day, Birthday, Pathfinder's Day. Nakuha nyo? Yung holiday ni Lord, merong ibang day. Pag meron kang isang drum na tubig, na drinking water, patuluan mo yung 1 drop, hindi naman siya makakalason, di ba? O makakalason? Yan ang gawain ni Satanas. Anyway, to close mga kapatid, mag-pray tayo. No? Tapos, ito yung final call ng panawagan ng Panginoon. Iko-close ko na ito ha. Aatakihin niya yung beautiful land, yung beautiful holy mountain. Pero dahil marami ng support ang bayan ng Diyos, He will come to His end. Sino itong His dito? King of the North. He will come to His end and no one will help Him. Bakit? Wala nang support doon dahil nandito na sa, ano nga ang flock? Bayan. Ha? Bayan. Nandito na sa bayan ng Diyos. Sino yung mga nandito na sa bayan ng Diyos? Yung mga mahal nyo sa buhay na iniisip natin na hindi ma-convert kasi doon sila, ganito, ganyan. Pupunta yan sila kasi nakita nila si Jesus sa atin, ma-attract sila sa kay Jesus sa pamamagitan natin. Amen? So yung ating ending, huwag nyong alisin sa isip nyo kung bakit in-interpret ni Gabriel yon, kasi inutusan siya ng Diyos dahil love na love ni Jesus si Daniel. You are dearly beloved.
tanggapin natin yan. Pangalawa, huwag tayong matakot sa Babylonia, Egypt, kung sino man. Yung mga persecution, mga Sunday law. Bakit? Kasama natin si Jesus, the Mara, mighty warrior. So dito tayo magtatapos. Ang matatapos, mga kapatid, yung King of the North. Tayo, hindi tayo matatapos dahil kasama natin yung everlasting God, si Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit. Amen? Praise the Lord, brothers and sisters. Salamat sa inyong pagtiyaga sa pag-aral. Yung mga interesado dyan, meron na tayong kopya dyan, pag-aralan nyo. Pero spend time mag-aral ng Word of God. No? Thank you. Medyo maiksi lang yung study natin na ilang gabi. Pero I hope and pray na out of this, tutubo yan sa mga puso natin, mamumunga, Christ will be reproduced dito sa district ng Kabiting ito, under the leadership of our district pastor at mga church elders at mga active members. Christ will be glorified, the work will be finished, the enemy will come to his end, Jesus will come, uuwi na tayo sa langit na bayan na kanyang inihanda sa atin. Amen? Mga anak ng Diyos ngayong gabi at sa mga nakapakinig, itong ating series ay tatapusin natin sa magitan ng panalangin. Inaanyayahan ko na tayong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Let's pray. Ama namin banal, salamat po Panginoon na binigyan nyo kami ng mensahe, pinagkatiwalaan, na hindi lamang kami iniligtas, kung hindi pinagkatiwalaan ng mensahe ng katiyakan ng kaligtasan upang marami pang kaluluwa ang makarinig, tumanggap, makaranas at magpapatotoo ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Yesus. Salamat din Panginoon sa hula na inyong ipinagkaloob sa mga propeta, lalo na sa kay Daniel. At ngayon, bilang inyong mga anak, kami ngayon ang spiritual na Daniel, John the Revelator, tulungan kami Panginoon na maglaan ng oras upang makilala kayo, pag-aralan. Ang inyong mga anak nakatayo ngayon at sa mga kapatid na mga nanonood, kami ay patuloy bigkisin ng inyong pag-ibig at makibahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Upang pag natapos ito, babalik ang aming Panginoon Yesus, kaming lahat ay uuwi sa langit na bayan. Ngayong gabi, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy na patnubay ng banal na Espiritu, ang biyayang nagligtas at nagpapalakas sa amin upang sundin ang inyong kalooban ng aming Panginoon Yesus. At ang inyong dakilang pag-ibig na nagligtas sa amin ang siyang aming maranasan. Papuri, kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo at ang inyong kapangyarihan ng iyong banal na salita ay mamunga sa aming mga buhay. Si Kristo ang makita sa lahat ng aming mga kasalamuha. Kaya itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap at pinapasalamatan sa matamis na at pakapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Yesus. Amen.